Ito yung karugtong ng ating Euro 150 Dangari na binaklas natin guys, kung saan ito ay namamatay ang kanyang makina kapag inapakan natin ang kanyang pedal. So, sineparate Okay. na natin yung clutch friction at saka clutch lining at para mahugasan na natin ang kanyang clutch wheel. So, siyempre guys, gasolina ang ating ginamit na panghugas sa kanyang makina. So, nakadepende na siya guys, pwede na diesel, no? Basta importante, malinis natin ang pisa ng kanyang makina. So, yung surface kung saan nakalapat yung lining is doon natin siya lilinisin guys, tulad nito. Okay. Tapos, ang clutch friction din, hugasan natin ang gasolina, pagkatapos lilihain din natin. So, mas maigi yung 1,000 na liya ang gagamitin natin guys, na para hindi masira yung plate natin o magasgasan. Back to back po ang ating pagliha niyan guys, no, para makuha yung mga dumi na kumakapit dyan. Mas maigi, malinis natin siya ng wasto. Para pag buka na kanyang lining is maganda ang kanyang performance guys. So, bali apat po ang kanyang clutch friction, no. Yung clutch lining niya is pwede din natin palitan ng bago, pwede din hindi. Kasi yung lining niya guys is goods pa naman siya, no, para makatipid din si Okay. bossing. Pero kung magsasuggest si bossing na palitan na lang bago kasi para mas maganda talaga ang hatak, ay pwede na rin. Pero sa akin goods pa rin yung lining guys. Makapal pa kasi yung lining niya eh. Pero kung merong budget, mas may palitan na rin. Pero kung wala, balik lang natin ang kanyang clutch lining. So, tapos na natin malinis ang kanyang clutch sub, guys. So, ito na yon. Siyempre, pinaka natin ilagay ay ang kanyang lining. Sa lining, guys, binabad ko siya sa oil. So, yan, guys, kita nyo naman, di ba? Naka-oil pa kanyang lining. Tapos, sa ating clutch friction is meron siyang makinis. Itong part nito, guys, is nakaharap sa labas. Yun naman matulis is sa loob. So, yan po ang position guys, sa labas na position ng ating makinis na clutch friction. Uniform po guys, uniform ang kanyang posisyon ng makinis na clutch friction. Tapos, clutch lining, alternate lang na. Bali, 5 po ang clutch lining ng Euro daang hari. Magkapare sila sa TMX 125, 155, Skygo. So, yung mga clutching na motor guys, halos mga 5 po ang kanilang lining, no? Alam na sa mga China motor. Alternate lang. Yung lining kahit magkabaliktad, durang problema yan, no? Ang importante is yung clutch friction yan guys. So, yung makinis is nasa labas na kaposisyon yan. Yung isa guys is naka-alternate siya, no? So, yun, no? Nasa gitna yung isa. Kasi yan po ang pinaka-design talaga na pattern pag nilagay natin siya sa kanyang clutch basket. Pagkatapos malagay ang clutch lining, next naman ang kanyang clutch friction. Kahit kayo kaya nyo mag-DIY kapag nakita nyo ganito ang diskarte natin sa pagtrabaho guys. Basta meron lang kayong tools na pangtanggal, goods na. So ito ay intended lamang sa mga malayo sa mga shop at saka mahirapang makahanap ng mga mekaniko. So yun, di ba? 4 yung straight, isa yung naka-separate. Tapos ilagay natin ang kanyang clutch plate lifter. So dito guys, may spline yung gitna, may spline din ang ating axle na transmission. So dapat naka-coincide yan para may salpak agad natin. So paano ba malalaman nakasalpak? Siyempre guys, mahulog ng rekta ang ating clutch wheel. Yun o, diba? Nahulog sila Okay. ng diretsahan. Kapag naka-align yung spline ng ating clutch wheel at saka spline ng ating transmission. Siyempre next, lagyan natin ang kanyang circlip. Yan ang po nagsilbing lock ng ating clutch basket at saka clutch wheel. Tapos next, ang 4 na clutch spring, ilagay na rin natin. So para mahila yung clutch wheel sa ilalim guys, clutch plate lifter. Para ma-align yung kinalagyan ng ating mga clutch lining. Bali 4 po ang kanyang clutch spring. So ilagay natin, pagkatapos na guys, lagay natin ang kanyang clutch plate. So dapat yung mga spring natin is nakasentro yan, no? At hindi tumagilid. At ang paglagay ng ating mga bolt sa ating clutch plate guys ay dapat kamayin muna natin ang 4 na bolt na yan. Saka natin gamitan ng tools para maiwasan natin magkaroon ng pag-loose thread sa thread.
So, siyempre yung spring ay kailangan nakasentro yan, no? Hindi siya dapat nakatagilid o lumabas sa kanyang clutch split para maganda ang Okay. kanyang pagbuka kapag pinipigaan natin ang kanyang clutch lever. Kapag ang mga motor guys ay mga clutching tulad nito, kapag naka-standby ng more than 2 years na hindi tumatakbo at hindi ginagamit, possible maka-experience ng ganitong senaryo na magkaroon ng pagdikit ng lining at saka clutch friction na siyang dahilan kung bakit nahirapan bumuka ang ating clutch lining guys sa ating clutch basket. Kapag piniga natin is namamatay ang kanyang pedal kasi hindi siya makakabuka. Mapa 2 stroke, mapa 4 stroke kapag nakatambay guys 2 to 3 years more than ito talaga ang mangyayari. Pero meron namang mga ibang motor na swerte rin na hindi maka-experience ng ganitong senaryo. Pero ito expected guys, no, kapag ang motor ng mga clutching ay hirap makabuka ang kanyang lining kapag piniga natin ang kanyang clutch lever kung ito ay naka-standby. So ngayon guys, nalagay na natin yung 4 na bolt. Siyempre kapag naghihigpit tayo guys, dandaan lang ating paghigpit, tsaka naka-alternate, no. So para maiwasan natin magkaroon ng pag-crack sa kanyang clutch lifter. So lagyan natin ang kanyang toser since meron na siyang bearing. So ayan, kulang na lang guys, ayan kanyang centrifugal. Lagyan na natin. Saka kanyang nut sa loob na may kasamang washer. Dapat hindi ito makalimutan higpitan guys, kasi kapag ito ay nakalimutan higpitan, sure na mangyayari, mababasag po ang ating centrifugal assembly, no? Kaya focus lagi tayo sa work at syempre presence of mind. So pagkatapos mahigpitan ng ating centrifugal ay balik na natin ang kanyang cover na may 3 bolt na 5mm. Siyempre kung itong video ito nga ginawa ko guys ay malaking tulong sa mga nagdi-DIY at mga aspiring mechanic, ay sana ay huwag kalimutan na subscribe ang ating channel at i-like na rin pati ang ating Facebook page at pakipalo na rin guys. Ito ay isang malaking tulong sa aming mga maliliit na content creator. Maraming salamat. So nalagay na natin lahat guys at ibalik na natin. Kung tinanggal natin guys, ang pinakakulang na lang ay ibalik natin ang kanyang crankcase cover. Since wala tayong nahanap na kanyang gasket guys, kasi pahirapan makahanap ng kanyang crankcase gasket, siyempre pwede natin ilagay, maglagay tayo ng gasket oil o kahit anong liquid gasket guys, as long as hindi siya magkaroon ng aberya, magkaroon ng leaking ng oil. So nasa pack na natin ang kanyang crankcase. Pagkatapos nito ay ilagay na natin lahat ng mga bolt na mga tinanggal natin guys. Magkaraparehas lang po ang size ng bolt ng kanyang crankcase, kaya walang problema kahit magkabaliktad ang mga bolt, as long as ibabalik natin lahat ang mga bolt sa kanyang crankcase. Ang crankcase gasket niya guys ay may diferensya ng kaunti sa TMX 125 at saka 155, no. Kaya kapag nagkaroon tayo ng problema sa gasket at hindi talaga madala sa paglagay ng liquid gasket, ay may possible na maggagawa tayo ng gasket na improvise. Kahit di na natin panda rin ang kanyang motor guys, kahit apakan natin ang kanyang chest pedal, kahit naka-premiera yan, so yan, premiera muna natin. So kahit di natin panda rin ang kanyang motor guys, ay malalaman natin kung merong half clutch ang kanyang motor. So yun, naka-premiera siya. So ang gawin nyo is papakan lang ang kanyang chest pedal, tapos ipaikutin ang kanyang gulong. So kapag umikot ang kanyang gulong, naka-free wheel, ibig sabihin guys, may half clutch ng kanyang motor. So yan ang pang paraan, di ba? Napakadali lang guys, kahit ito lang, kahit natin paandarin ang kanyang motor. So back to neutral, at syempre kailangan i-actual na natin, pag-drive natin kay bossing ang kanyang motor para ma-check natin kung naging successful ba ang ating trabaho. So yun, mandar na siya, at kailangan pa-road test natin kay bossing kahit short distance lang muna para makita natin kung hindi naman mamatay ang kanyang motor pag piniga ang kanyang clutch kapag naka-engage na ang kanyang first gear. So let's go. So yun guys, naging okay na, no? Tumakbo ng kanyang motor kapag binitawan ng kanyang clutch lever. So ngayon paulit natin kay bossing to make sure na successful lang ating pagtrabaho. Yun, no, naging okay na sa shot at sa boss. Sa tiwala, maraming salamat at siyempre see you sa next video. Ride safe, God bless, ayos.